Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Nais isulong ng Batangas Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO ang isang zero-waste micro-refilling community store sa buong lalawigan bilang solusyon sa mga plastik na basura na ang iba ay napapadpad sa ating mga karagatan. Para alamin ang patungkol dyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Dr. Marivic S. Mas, ang Assistant Department Head ng Batangas PGNRO at proponent ng nasabing proyekto. Magandang hapon po, Dr. Marivic. Magandang hapon po sa inyo at sa ating pong mga tagapanood. Ma'am, ano po itong Zero Waste Micro-Refilling Community Store? Actually po, ito ang tawag ay ALAIE, Educate, Engage, Empowered. Zero Waste Tiangge and Kapihan Project. Ito po ay version of Batangas kasi ito po ay isinagawa na sa Western Visayas. Kung matatandaan niyo po yung wala usik or nothing is wasted. So ito po ay in-implement ng Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated. At ang kinikita nila ay ginagamit nila sa kanilang mga conservation projects. Dito po sa Batangas, yung version na ito ay solely ibibigay ng PGNRO sa may-ari ng sari-sari store. Tapos yung pong management ng store, yung kikitain, ang importante po ay mababawasan ang generation ng plastic sachet. Ma'am, para mas maunawaan din po ng ating mga tagapanood, paano po ba magiging proseso dito po sa naturang store pong ito? So ito po yung business model ay ang involved po dito yung user na ginagamit niya po yung reusable container. So, nire-refill ng sari-sari store itong micro-refilling station. So, ang outcome po nito ay yung sari-sari store ay magbebenta ng goods na walang ginagamit na sachet. And instead, gagamit po ang mga consumer ng refillable or reusable containers. Yun po, ganun po yun. Tapos, ibibigay po yung mga micro-refilling na gamit na po yun ng PGNRO doon sa mga beneficiaries. Okay po ma'am, gaano po ba karami at anong klaseng mga basurang plastik ang napapadpad sa ating mga karagatan? 2.5 tons po yung annual plastic waste generation ng Batangas Province at yung po ang nagiging nai-emit or leakage to the ocean. Ma'am, kailan po ang target implementation nito at paano ang sustainability po ng programang ito? Actually, ini-implement na namin siya. Meron po kasi silang, itong project na to, mayroong 6 na output. Ang una nga po yung ma-improve yung water quality ng Balayan Bay dahil yun po ang ating pangisdaan. Pangalawa, i-distribute namin yung mga micro-refilling prototype na yon doon sa community store sa 6 na barangay sa Balayan. Tapos, siyempre, ang ina-expect natin, maru-reduce yung plastic sachet. Kung halimbawa ay ma-implement na namin itong Zero Waste Management or ALAIE project na to, in the long run, mag-enact ng ordinance ang province para i-adapt itong system na to as a strategy to implement yung circular economy dito sa province of Batangas. Magkakaroon na din kami ng another 10 beneficiaries doon sa Lemery kasi gusto namin expand yung implementasyon ng ALAIE project. Yun po. Just in case po na magkaroon pa kami ng continuing fund na makakuha sa Eldrin Fund, gusto po namin unahin yung coastal area kasi most probably yun ang mabilis magkaroon ng leakage sa ocean or dun sa ating karagatan. Sa atin po, sa Batangas Province, meron po tayong 15 coastal. So isang city, itong Batangas City, at 14 municipalities. So priority po namin yung 14 coastal municipalities and 1 city na yon. Ma'am, ano-ano pong mga hamon o challenges ang inyong pinakamalaking kinakaharap po sa inyong departamento sa pagpapatupad po ng mga programa pong gaya nito? Siyempre po, yung una, yung acceptance at pagsunod ng mga tao. Kasi kung wala namang support ang mga tao at kahit anong mando mo or kahit anong pagpe-present mo or kahit paano pag-encourage mo sa kanila, hindi naman tatanim sa isipan nila at hindi nila isinasagawa,
Yun po isang napakalaking challenge. At isa pa po yung pagkumbinsi dun sa mga potential funding sources. Kasi kailangan po in every project, laging may pondo. Yun. Panghuli na po ma'am, ang mensahe po ninyo sa mga residente at sa mga stakeholder ng inyong proyekto. Ang gusto ko talaga maging output ng project dito sa Batangas is to protect ang ating pangisdaan. Kasi lahat ng itinatapon natin ay pupunta sa ating pangisdaan, especially sa Balayan Bay dahil yun nga yung tinatarget kong area. At magiging mugang mga plastic na tinatawag nating microplastic. Alam naman natin yon at marami ng studying ginawa dyan. So itong mga microplastic na kasi na ito ay nakokontaminate niya ang tubig, nakakain ng mga isda, at tumitigil dun sa sediments sa ilalim ng dagat. So, gusto kong ipabatid sa lahat, sa ating mga kababayan, especially sa mga magiging beneficiaries ng proyektong ito, ay tangkilikin po natin ito at isabuhay nang sa ganun ay kung hindi natin totally maalis sa ating sistema ang plastic, ay makabawas man lang. Lagi po nating tatandaan ang lahat ng itinatapon natin ay babalik din naman sa atin sa pamamagitan ng pagkain natin ng mga lamang dagat. So, kahit maliit na effort ang gagawin natin ito, malaki naman ang impact nito sa atin at sa mga susunod na henerasyon. Yun po. Maraming salamat po, Dr. Marivic Esmas, ang Assistant Department Head ng Batangas Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Maraming salamat din po sa opportunity.